Hello mga kabasura, araw nga pala na sahod ko ngayon kaya ayan, kumain tayo sa labas. Mamimili nga din pala ako ng mga pagkain ko para sa buwan na to. At dito ngayon nakasakay na nga din pala ako ng taxi. Ganyan nga pala yung itsura ko every time na nagsasahod. Sino ba naman kasi hindi matutuwa kapag natanggap mo ng isang buwan mong pinagpaguran? Ang sinasahod ko nga pala dito ay umaabot ng 100,000 plus monthly. Kasama na po yung overtime ko dun. At dito nga'y pababa na ako. Ang gamit ko nga pala laging pambayad dito yung Handpass Triple Card. Every time na ginagamit ko kasi yan, merong bumabalik ng 0.3 cashback. O diba, san ka pa? Sa Handpass mo lang yan mararanasan. Dumiretso muna nga pala din ako sa ospital bago ako mamimili. Magpapacheck up kasi ako ngayon. Lagi kasing sumisikip yung dibdib ko. Kaya kailangan nating magpacheck up. At pagkatapos ko nga nagpacheck up, ayun, sabi ng doktor ay okay naman daw ako. Normal naman daw lahat yung vital statistic ko. Naku tay, parang iba naman yata yung sinasabi mo. Pero alam nyo ba, napakalaki ng pasasalamat ko sa Handpass Remittance. Biruin mo, hindi mo na kailangan pa magdala ng pera basta meron kong Handpass Triple Card. At alam nyo ba, napakataas din ng palitan dito sa Handpass Remittance. Sinubukan ko kasing ikumpara sa lahat ng mga remittance dito sa Korea. Ang Handpass Remittance Philippines talaga ang pinakamataas na palitan. Syempre bilang OFW, kailangan talaga nating masulit yung mga pinagpapaguran natin. Grabe talaga yung Korea, oh. Napakaganda talaga ng bansa nila. Napakalinis ng kanilang mga sidewalk. Pati mga dahon na nahuhulog, wala kang makikita. Bibili nga pala ako ng mga prutas ko ngayon para pampalakas ng katawan. Ang kalusugan kasi ang pinaka-investment ng mga OFW. At may nakita nga din pala ako mga street food nila dito, kaya kakain muna tayo. Pagpasok kasi, maamoy mo na talaga agad yung mga pagkain nila. Tingnan mo naman, sino ba namang hindi matatakam dyan? Bumili lang pala ako ng 2 piraso kasi kakain pa ako mamaya. Ayan nga pala yung unang binili ko. Di ko alam yung pangalan yan pero sadyang napakasarap. At heto naman yung isa. Mabuti pa to, alam ko yung pangalan yan. Fish cake yata yung pangalan nito mga kabasura. Masarap din siya katulad ng nauna. Sa mga gusto nga po palang gumamit ng Handpass Remittance, mapa TNT ka man o seasonal workers o di kaya naman ay mga factory worker ay pwede po kayong gumamit ng Handpass Remittance Philippines. Naka-promo nga pala sila ngayon. Nasa 3,000 Korean won lang pala ang kanilang service fee. Biruin mo kung papadala ka ng 2 million won. Nasa 120 pesos lang ang i-charge sa'yo kapag magpapadala ka. Grabe, napakamura po noon mga kabasura. Sa mga gusto pong mag-sign up sa Handpass, mag-message lang po kayo at tutulungan namin kayo. Dito ngayon mamimili na ako ng mga prutas. Bumili muna nga din pala ako ng cashew nuts kasi paborit ko to. Pagkatapos ko kasing kumain ng kanin, nakaugalian ko ng kumain ng mga panghimagas. 400 pesos pala yun sa pera natin. Dito nga pala sa Korea hindi uso ang sale. Event nga pala ang ginagamit nilang word kapag nagsisale sila. Namili na nga din pala ako ng mga tinapay ko. At bawat isa nga pala niyan ay nagkakalaga ng 120 pesos sa pera natin. Habang yung mga ganito naman ay nagkakalaga ng 70 pesos. Bumili nga lang pala din ako ng isa. Habang pababa nga pala ako ng elevator, may nakita akong napaka-cute na aso. Nilagay nga pala sa bag ni ate. Grabe, napaka-cute niya. Parang gusto ko tuloy mag-alaga ng aso dito sa Korea. Bumili na nga din pala ako ng mga saging. Ang hawak ko naman pala ay nagkakalaga ng 120 pesos sa pera natin. Grabe, parang napakamahal. Hindi bali na, mataas naman yung sahod dito sa Korea. Bumili na nga din pala ako ng ready to eat na pinya. Ang ganyan naman pala ay nagkakalaga ng 200 pesos. Naku po! Pero magandang klase naman kasi yung kinuha ko. At dito nga pala ay bayaran na naman. Ang mga pinamili ko nga palang yun ay nagkakalaga din ng 1,000 pesos sa pera natin. Sa mga magsasign up po pala sa Handpass Remittance, gamitin nyo lang po yung Tatay Ron na referral. Pakiabangan nyo nga din pala yung mga susunod na live ko. Mamimigay po tayo ng mga bagong cellphone. Katulad ng mga napulot natin dati. Dito nga pala ay pauwi na sana talaga ako kaso meron akong nakitang KFC. At kakabukas lang pala niya noong June 28. Total ay sahod ko naman ngayon kaya tara. Kain muna tayo ng masarap, pambawi sa isang buwan na nakakapagod. Nakakamiss din kasi yung ganitong klaseng pagkain. Pero meron din naman McDonald's dito sa Korea. Pero Jollibee, wala pa ako nakikita dito sa Jeju Island. At nung order na nga ako, ayan, buti na lang meron akong nakitang English na language. Hindi pa rin kasi talaga ako marunong mag-Korean hanggang ngayon. Puro yes or no lang ang nalalaman ng tatay nyo. Ang importante lang naman kasi sa una ay maipasa mo lang talaga yung exam nila. Kapag nakapunta ka na lang talaga ng Korea, doon ka na lang talaga matututo ng mga salita nila. Pero nakadepende pa rin talaga yun sa'yo. Pero karamihan talaga sa mga factory worker dito ay puro na lang sign language ang ginagamit. Tantsahan na lang sa trabaho. Ako po kasi medyo mahina po talaga yung utak ko kaya hirap po talaga akong pag-aralan yung lengguwahe nila. Kaya nung nakipag-exam na ako ay saktong pasado lang po ako. Isang mali ko lang ay babagsak na ako mga kabasura. Mabuti na lang talaga sumakto. At pagkatingin ko nga sa drinks na binigay nila sa akin ay walang laman. Ang akala ko ay nakalimutan lang nila. Ikaw pala ang magsaserve sa sarili mo kung anong drinks ang gusto mong inumin. Mabuti na lang talaga yung napansin ko si kuya sa tabi ko. Irereklamo ko na kasi talaga sana na walang laman yung drinks na binigay nila sa akin. Konti nga lang din pala yung kinuha ko kasi hindi naman talaga ako mahilig mag soft drinks. Medyo nakakalungkot lang dito sa abroad kapag kumakain ka ng mag-isa. At eto na nga pala yung in-order ko. 350 pesos yata yan sa pera natin. At dito nga kainan na. Pero bago po tayo kumain ay ugaliin mo natin ipagpasalamat lahat ng mga kinakain natin. Kahit anong klase pang pagkain yan, kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil sa kanya po nanggagaling yung mga biyaya natin mga kabasura. Maraming salamat po pala sa laging pagsubaybay nyo sa akin. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita.
makita. Paalam mga kabasura.